Hindi ba masasayang yung training ko dito sa Pilipinas na meat cutting, slaughtering, tapos mapapasukan ko lang dyan sa Canada, ano lang, packaging lang, no? Eh, yun. Ito na naman, no? Thursday. Magandang umaga pala. Papasok na naman mamaya. Grabe. Ano ngayon, no? Diyan sa labas, nakakapanibago. Walang snow, pero sobrang lamig. Negative 12 ngayon eh. Pero nakakapagtaka. Matatapos na yung November, wala pa rin snow. Sa Alberta, nakita ko kagahapon. Post ng ng friend ko na nasa Alberta. Ang lakas ng snow doon. Talagang buhos na. Malamang susunod na dito yung snow. Akala mo na excite kami sa snow no? Hindi. Parang kung pwede lang na ganito lagi, walang snow, mas maganda eh. Visit na. Ang hirap pagka mayroong snow, talaga. Yung mga nakikita niyo sa Facebook, akala mo masaya pagka simula eh. Pero pag gayon tumatagal na, mabubuisit ka na eh. Alam mo yun, ngayon ko lang na-appreciate yung dyan sa Pilipinas, yung walang snow. Talagang laging green makikita mo, evergreen. Dito, pag kayo nag-snow na, nabalutan na ng snow yung paligid, puro puti na lang. Saka masakit sa mata, parang masyadong maliwanag. Kasi nga, puro puti yung nakikita mo. Anyway, yun nga, meron kasi nag sa akin, yung mga ginagawa kong videos usually naman ngayon, yung mga yung mga nagtatanong sa akin, yung mga nagsasabi sa akin na bakit ganito, ganyan, yun na lang yung dinidiscuss ko para at least may masagot tayo sa mga tanong nyo, no? Usually naman kasi mga puro naman sa trabaho lang din yung mga tinatanong sa akin eh. No, yung huling nagtanong sa akin, sabi, Lods, hindi ba masasayang yung training ko dito sa Pilipinas na meat cutting, slaughtering, tapos mapapasukan ko lang dyan sa Canada, packaging lang, no? Yung sa tanong niya na yun, napaka-positibo niya. Yun ang magandang tama lang naman yun, naisipin mo na kung ano yung mapapasokan mo rito, mga ganyan. Pero ang pinakamagandang pinakaunang intindihin mo na sa pag-apply dyan sa Pilipinas, mga agencies natin, isipin mo muna kung paano makapasok dito. Hindi yung kunyari, yung pihikan ka sa magiging trabaho. Kasi ang pinakamahirap lang naman na part na rito sa pag-a-apply papuntang Canada or sa UK or sa kahit saan pa man, yung papasok sa bansa na gusto mo, yun na naman yung problema eh. Parang parang sa lahat ng proseso, kunyari nandito ka na, mga PR, mga bahay, sasakyan, mga ganun. Mahirap lang talaga yung proseso, yung pagpasok sa bansa na pupuntahan mo, lalo na yung mga first world country. Madali lang kasi yung pagka kunyari mag-a-apply ka sa mga sa mga UAE, sa Middle East, ganyan. Madali lang pumasok eh. Kasi usually nga dun, kahit mag-tourist ka lang, sabay diretso trabaho ka na kagad dun eh. Di mo na kailangan dito, kasi pwede naman yung yung tourist tapos mag-work permit, kaya lang mahirap, maghahanap ka pa ng mga magbibigay ng LMIA, mga ganun. Dito kasi pahirapan, marami ka pang kailangan, hindi lang yung work experience mo, kailangan meron kang IELTS, kailangan may pera ka, ganun. Pagka yung sa ka lang yung tourist sabay work permit, tourist tapos
ko-convert mo sa work permit, mga ganun. Kailangan kasi meron kang ano, ganun. Sa agencies naman, hindi mo naman kailangan ng pera. Pero ang problema mo nga doon, kailangan mo pa rin ng IELTS, kailangan mo pa rin ng experience. Tapos si agency na pinapasukan mo, kasi siguro ang pinanggagalingan nito, tanong na ito ng tropa natin, siguro sa magsaysay, kasi ang balita sa magsaysay lagi, ang pasok mo lang lagi sa packaging ka lang. Ganun talaga. Kailangan hindi ka naman hahawak ng kutsilyo kagad doon sa magsaysay. Talagang packaging ka lang. Ang rate yata nila doon 16. Yung pinakamababa nila 16. Kasi sa Manitoba, ang minimum na sahod is 15. Pero sa magsaysay sa High Life, yung sa magsaysay sa ISO, minimum nila 16. Walang sahod na 15. Yung mga sumasahod ng 15 dito sa Manitoba, sa Winnipeg or sa Brandon, yung mga yung mga nasa grocery, yung mga nasa McDonald's, yung mga crew, yung mga ganyan, mga merchandiser. Pero pagka yung sa mga malalaking plant, minimum nila 16. Yun. Ngayon talaga, magsisimula ka lang talaga sa yung sa packaging. Tapos eventually, tataas yung ginagawa mo. Pagka maawa ka na ng kutsilyo, dun tumataas yung yung sahod mo. Tulad sa kasi sa High Life, by bracket sila, by bracket 0. Yun yung yata yung training ka muna hanggang sa bracket 6. Kung kilala nyo si Emersonic, i-follow nyo si Emersonic. Siya, bracket 6 siya. Nasa mahawak siya ng kutsilyo. Ganun yun, per bracket. Hanggang 0 hanggang 6. Tapos, ang balita ko, nasa 22 yata yung bracket 6 nila. 22 to 24, mga ganun. Hindi ko alam. Hindi naman tayo taga High Life eh. Ganun din naman dito sa Maple Leaf. Pero ang kaganda kasi sa Maple Leaf, magsisimula ka naman sa taas. Kunyari, galing ka sa Pilipinas, nakuha ka ni Staff House. Magsisimula ka sa pinakataas. Sa amin naman, by skill ang tawag. Simula general hanggang general 1, 2, semi-skilled 1, 2, tapos skilled worker 1, 2 rin. Bale, parang 6 din, parang pareho lang din sa High Life. Pero ang tawag nga sa amin, hindi by bracket, by skill. Ngayon, magsisimula ka sa amin. Pero depende pa rin yun kung saan ka ipupunta. Kasi kung saan ang nakikita kong sisti sa Maple Leaf, kung saan kailangan ng tao doon binabagsak. Nung dumating kami, kulang na kulang sa mga skilled worker ng Loin Line. So kaya kami napunta sa Loin Line. Skilled 1 and skilled 2. Kung magbabasihan mo yung High Life, halos pareho lang din yung sahod ng High Life saka ng Maple Leaf. Tapos pagka kunyari hindi mo kaya, bibigyan kanila ng 1 to 2 months na training sa Loin Line. Kapag hindi mo kinaya, ibababa ka ng ibaba mapupunta ka ng semi-skilled. Yung semi-skilled, hindi yun 8 hours na nakahawak ng kutsilyo. May mga may mga lang yun, nagbabaging ka lang, mga ganun. Tapos pagka hindi mo pa rin kaya doon, saka kailalagay sa mga general, yung mga ganyan. Tapos ganun lang, yun ang pinagkaiba nila sa High Life sa High Life, simula ka sa baba, pataas. Sa Maple Leaf, simula ka sa taas, pababa. Kumbaga, mas maganda na rin makapasok ka dito sa Maple Leaf, kasi kung gusto mo ng malaki kagad na sahod, doon ka agad ilalagay. Nandiyan ko. No? Yun lang. Huwag mo munang masyadong intindihin kung ano yung mapapasukan mo rito sa Canada. Ang intindihin mo kung paano ka makakapasok. Kasi yung trabaho, kunyari, pagka nandito ka na, madali na, sa totoo lang, madali nang maghanap ng lalo na pagka na PR na kayo. Yung isa kong tropa pala na nasa Finland, meron siyang offer papunta sa Alberta. Sabi ko sa kanya, kunin niya na yun kasi maganda yung offer.
maganda yung offer. Dito kasi pag na-PR ka, kahit anong trabaho, pwede mo nang pasukan. Yung iba nga, nagre-resign na eh. Pagka, ganun ginagawa. Yung mga nasa high life, yung mga Pilipino sa high life. Resign na yan pagka na-PR na. Kasi maghahanap na ng ibang trabaho. Meron kasing mga halos katapat lang ng sahod sa high life or Maple Leaf, pero hindi ganun kabigat yung trabaho. Yun lang, mahaba na naman yung video ko. Sabi ko, 10 minutes lang. Ano lang to, mabilisang video lang to. Mabilisang video lang, boys. Ang dami ko nang binigyan ng ng mga, ano ba yun, ng mga CV ko saka ng reviewer ng IELTS. Ano lang, tuloy-tuloy lang, manghingi lang kayo sa akin sa aking FB page saka sa WhatsApp, ganun ha. Like, share, subscribe, yung mga ganun, paalam.